Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Dayan at buhat ako sa syudad ng Ocampo. At gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang karanasan naming magkakaibigan. Noong kamuntik na kaming patayin sa isang baryo na hindi namin sukat akalaing maliligaw kami sa maling daan. Taong 1998. Nag-aaral ako sa kolehiyo at nagkataon kami ng kaklase na nagngangalang Orland na isang probinsyano at buhay sa baryo ng Tomas. Wala pa sa mga kaklase namin ang nakakarating sa baryo at hindi rin sila pamilyar sa mga baryo dahil karamihan sa mga kaklase namin ay buhat sa syudad at hindi pa nakakaranas makarating sa mga malalayong probinsya. Mayroon kaming kamag-aral na mga buli. Katulad na lamang ng grupo ni Allen na baka daw may lahing aswang si Orland na katulad ng mga napapanood nila sa telebisyon na mga nakatira sa probinsya at malalayong baryo. Matapang si Orland kaya dinidepensahan niya ang kanyang sarili. Pinabulaanan niyang hindi siya aswang. Hindi rin siya kumakain ng lamang loob ng mga tao at hindi siya takot sa bawang, asin at iba pang pangontra sa aswang. Nabanggit din niya sa karamihan na relihiyoso siya at katoliko ang kanyang buong pamilya na may takot sa Diyos at hindi kayang pumatay ng kapwa-tao. Bagamat hindi pa rin kumbinsido ang karamihan sa mga kaklase namin, ay hindi ako natakot o umiwas man lang kay Orland. Gayon din ang aking 4 na kaibigan. Mas lalo namin siyang pinagkatiwalaan at pinakisamahan ng maayos. Naging maganda naman ang kinalabasan ng aming pagkakaibigan dahil napuri kami ng aming guro at naging magandang impluwensya kami kay Orland. Tumaas ang kanyang grado at lumakas na rin ang loob niya na maging daan upang maipakita niya ang kanyang angking talento sa pagguhit at pag-awit. Hindi na namin pinansin ang iba pang mga kamag-aral na nang-iinggit at nilalait si Orland. Basta at nakapokus na lang kami sa pag-aaral at pagkakaibigan namin. Madalas siyang nagkikwento sa amin tungkol sa kanyang baryo. Ang totoo ay tahimik daw sa baryo Tomas at wala naman daw napapabalitang mga aswang. Marami ding mga magagandang tanawin. Madalas daw siyang pumapasyal kasama ang mga kapinsan niya sa malamig na sapa kung saan sila nagsisipaglangoy kung minsan naman ay pumupunta sila sa kakahuyan kung saan maraming mga hitik sa bungang mga punong kahoy. Inasam din naming makarating sa kanilang baryo kahit may kalayuan. Pakiramdam namin ay magandang magtungo doon sa nalalapit naming sembreak. Isang araw nagkaroon kami ng proyekto na kinakailangan na ring maipasa sa susunod na linggo. Magkakagrupo kami nila Orland at ng aking 4 na kaibigan. Nagplano kami sa araw ng Sabado na gagawa ng proyekto sa aming bahay. Nagkaisa kami at hinintay ang pagdating ng Sabado. Makalipas ang ilang araw at sumapit ang Sabado, pinatuloy ko si Orland at ang aking mga kaibigan sa loob ng aming bahay para makagawa kami ng proyekto gayon din ng mahabang oras ng pakikipagkwentuhan. Ipinakilala ko sa aking mga magulang si Orland at naging magiliw naman sila sa aking bagong kaibigan. Noong makapagsimula na kami sa paggawa ng proyekto, ay walang humpay ang halakhakan namin, pati na rin ang asaran. Kaya naman talagang sumasakit ang tiyan namin sa maghapong pag-uusap. Pagkatapos naming mag-usap ay nagbukas ng usapan si Orland. Nalalapit na pala ang aming sembreak at eksaktong malapit na din ang pista sa kanilang baryo. At gusto sana niya kaming imbitahan para naman maipasyal sa kanilang bahay at makarating na din sa mga magagandang puok pasyalan doon. Nagkatinginan kaming magkakaibigan pero sinubukan naming maging positibo. Naisip ni Orland na medyo nag-alangan kami kaya naman ipinaliwanag niya sa amin na wala kaming dapat nakatakutan dahil malayo sa kanilang nasasakupan ng kuta ng mga aswang at wala siyang balak na ipahamak kami. Bigla naman kaming nahiya sa sarili naming dahil nakaramdam kami ng kaunting panghuhusga sa kanya at para bang naging katulad na rin kami ng mga kaklase naming madudumi ang pag-iisip. Humingi kami ng paumanhin kay Orland. Tinanggap naman niya yon.
Sa totoo lang ay hindi na siya nasasaktan dahil nasanay na siyang laging hinuhusgahan ng ibang tao. Kinasusuklaman siya kahit na hindi naman siya ganoong klaseng bata. Pero nangako siya sa amin na kapag nakarating kami sa kanilang baryo ay hindi kami magsisisi at patutunayan niya na talagang malilibang kami sa magagandang programa sa pagdiriwang ng kapistahan. Kung tatanggapin namin ang kanyang imbitasyon ay lubos niya yung ikalulugok at doon niya patutunayan na hindi talaga siya aswang, gayon din ang kanyang pamilya. Sa mga sandaling yun ay hindi na kami nagdalawang isip na tumanggi. Kaagad kaming pumayag sa kanyang pag-iimbita sa amin sa pagdating ng aming sem break. Kahit paano naman ay medyo nasabik kami at napuno ng kuryosidad sa mga kaabang-abang na magaganap sa kanilang baryo. Hindi pa kami nakakarating sa ibang baryo dahil sa hindi kami pinapayagan ng aming mga magulang na magbakasyon dahil medyo may kalayuan at baka daw maligaw kami, pero nag-uumpisa na kaming magbinata at magdalaga. Hindi na kami bata kaya hinayaan na nila kaming makagala sa malalayong mga lugar. Pero nandoon pa rin ang mga tagubilin nila sa amin, katulad na lamang ng iba yung pag-iingat at wag basta-basta sasama sa mga hindi kakilala. Natapos namin ang aming proyekto at naghintay pa kami ng 1 buwan para sa aming pagsusulit. Medyo malapit-lapit na ang aming sem break at nasasabik na kaming makarating sa baryo ni Orland. Naikwento na rin niya sa amin kung paano makakarating sa baryo. Dagdag pa niya ang mga kwento ukol sa mga kaganapan tuwing araw ng pista sa kanilang baryo. Aniya ay may mga tampok na sikat na artista at mga kilalang mga karakter na naririnig nila sa mga radyo. Ang iba pang mga bisita ang ipinapadala ng kanilang mayor. Kaya naman lalong natuwa ang mga residente, gayon din ang mga panauhing bisita. Marami din ang nagbibigay ng donasyon at pondo, kaya naman nakapagsagawa ng iba't ibang palaro ang mayor, gayon din ang mga opisyal ng baryo, kung kaya't marami din ang mga papremyo. Natuwa pa kami sa iba pang mga kwento ni Orland, tulad ng makukulay at magagarbong parada kung saan may mga bandang tumutugtog, gayon din ang mga inihandang masasarap na pagkain sa bawat kabahayan. Mula sa aming mga narinig na kwento ay napagtanto namin na talagang maaaliw kami sa darating na kapistahan sa baryo ni Orland. At sa tingin namin ay tuluyang mapapalitan ang impresyon ng mga kaklase namin ukol sa baryo ni Orland, pati na rin sa totoo niyang pagkatao. Dumako ang araw ng sem break at nagulat kami sa naunang umalis at umuwing mag-isa si Orland sa kanilang baryo dahil nagkasakit ang kanyang lola. Humingi siya ng paumanhin at hindi niya kami naisama dahil biglaan daw ang pagkakasakit nito. Sa susunod na bakasyon na lamang daw niya kami iimbitahan at isasama sa kanilang baryo. Kaso ay hindi pumayag si Kelvin. Nanghihinayang siya at gusto niyang makaranas makapunta sa pista. Bukod doon ay nasasabik din siyang magbakasyon, kaya naman nagpilit siyang magplano at sinabihan niya kaming wag ipapaalam kay Orland na bigla na lang kaming pupunta sa kanilang baryo. Kapag nakarating na daw kami sa baryo ay wala nang magagawa si Orland kung hindi ang asikasuhin kami. Magpoprotesta sana ako, kaya lang ay wag na daw akong magreklamo. Total ay makakapagbakasyon na rin naman daw ako. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumama na lang sa kanila. Magiging masaya at exciting ang aming magiging bakasyon sa baryo. Noong dumako ang gabi ay hindi na ako mapalagay at talagang wala nang paglagyan ng kasabikan ko sa magaganap na araw ng pista, pati sa aming pagbabakasyon. Sigurado akong may iba pa akong makikilalang mga kaedad kong mga dalagat binata na pwede kong maging mga kaibigan. Dumako ang araw ng Huwebes. Sem break na kami noon. Kinaumagahan tuwang-tuwa ako. Naghanda ng mga gamit at bago pa ako makalabas ng bahay ay pinabaunan ako ng nanay ko ng kwintas na may medalyon ng santo. Nabanggit niya sa akin na may basbas yun ng pari sa simbahan at mainam na proteksyon sa anumang kapahamakan. Biling niya sa akin na wag ko yung tatanggalin sa aking leeg kahit saan man ako magpunta. Mabisa din ang naturang medalyon sa mga usog o anumang pangungulam at barang, kaya hindi ako basta malalapitan ng masasamang nilalang.
Hindi ko sukat akalaing mayroon palang naitatagong agimat ang aking ina. Inakala ko na hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Pero nabanggit niya sa akin na mula pala sa malayong probinsya ang kanyang mga magulang. At lumaki siya sa probinsya noon na puno ng mga misteryo, bago siya nagpunta sa syudad at nakapangasawa. Nagpasalamat ako sa nanay ko at mahigpit akong sumunod sa kanyang tagubilin. Naisip ko na siguro ay mahilig sa mga pamahiin at kakaibang paniniwala ang mga magulang ng aking ina noong kapanahunan nila. Pero nirerespeto ko at pinapahalagahan dahil hindi ko alam kung anong uri ng kababalaghan at hindi maipaliwanag na pangyayari ang makikita at mararanasan naming magkakaibigan sa baryo ng aming pupuntahan. Sumakay kami sa jeep at pagkatapos ay bumaba kami sa pier at sumakay sa isang malaking barko na patungo sa baryo. Mahigit kumulang 6 na oras kaming bumiyahe. Halos abutin kami ng hapon bago kami nakarating sa daungan. Pagkababa namin ay naglakad-lakad kami at mayroon kaming nakitang jeep na may karatula sa unahang Baryo Tomas. Kaya naisip naming magkakaibigan na sumakay sa jeep dahil siguradong dadalhin kami sa baryo ni Orland. Sumakay kami kaagad at eksaktong nakaupo kaming magkakaibigan bago pa mapuno ang jeep. Maya-maya ay mayroong nangongolekta ng bayad. Tinanong ng binatilyong nangongolekta ng bayad kung saang barangay kami bababa. Kung sa 2 daw ba o sa 3. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Nabanggit na sa amin ni Orland doon kung saan sila barangay. Subalit hindi namin maalala. Napakamot sa ulo si Kelvin at halatang naiinis. Sinabi niya na bababa kami sa barangay 3. Pagkatapos ay saka binigay sa kolektor ang pamasahe naming 4. Napamulagat ang kolektor at tinanong kung sigurado daw ba si Kelvin sa barangay na pupuntahan. Nairita si Kelvin at sinabi niyang sigurado siya. Sa katunayan ay pupuntahan daw namin ang aming kaibigan si Orlando Cipriano. Kaso hindi naman ito kilala ng kolektor. Matapos nilang mag-usap ay sumulong paunahan ng kolektor at nangolekta pa ng bayad sa iba pang pasahero. At noong makumpleto ang bayad ay saka hinati ng driver ang pera at binigyan ng parte ang kolektor. Saka nagpaandar ng jeep. Umalis kami ng bandang 2:00 ng hapon sa may bandang pier. Tarak na noon ang araw at talagang tumatagaktak na ang pawis sa aming mga noo. Mabuti na lang at may bitbit si Jenny na abaniko na pinagtiisan naming pagpasapasahang gamitin. Habang nagpupunas kami ng mga pawis gamit ang aming mga panyo. Inakala na namin na talagang malapit lamang ang baryo na aming pupuntahan. Inisip namin na halos 1 oras lamang ang aabutin naming biyahe, buhat sa pier, hanggang sa kanilang lugar, ngunit inabot pa kami ng 5:00 at nakakita kami ng mga banderitas sa bawat kanto. Palinga-linga kami sa paligid at inalam kong umaayon ang lugar sa mga kwento sa amin ni Orland. Hindi kami sigurado at tila naguluhan na kami dahil magkakatulad at halos walang pagkakaiba ang mga kabahayan na nakita namin. Kaya inisip namin na marahil ayun na nga ang tunay na tinutukoy ng baryo ni Orland. Maya-maya ay lumiko ng daan ng driver. Saglit na lumingon sa amin ang driver. At tinanong niya kami kung saan kami pupunta dahil mukha kaming naliligaw at hindi alam ang lugar na aming pupuntahan. Sasagot na sana ako nang biglang may mga pasaherong nakiusap na bumaba sa driver. Napansin namin na mukha silang mga turista at tila iisang lugar lamang ang aming pagtutunguhan. Kaya naman nakisabay na din kami sa kanilang pagbaba bago namin binitbit ang aming mga dalang gamit. Nakisabay kami sa mga pasahero at eksaktong pagbaba namin ay kasalubong namin ang parada. Naglakad-lakad kami sa may gilid at nagtungo sa karamihan ng mga tao. Ang iba sa mga tao ay masasama ang mga tingin sa amin na parabang tagos sa aming mga buto. Nakakapangilabot kaya minabuti na lang naming ipokus ang atensyon sa parada. Nanood kami sa makukulay na hanay ng mga banda. Gayon din ang mga bisita na mukhang mga tanyag na personalidad na napapanood namin sa telebisyon.
Tila sinulit ng mayor na bayaran ng malaking halaga ang mga artista bago niya nadala sa baryo. Nagagalak kami at halos napapatili ang ibang tao nang makita ang mga kakilala nila sa parada. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang parada. Naglakad-lakad na kami at naisipan ko na ipagtanong sa ilang residente sa daan kung saan matatagpuan ang bahay ni Orland. Nakasalubong kami ng isang dalagita na may bitbit na bilao. Saglit siyang huminto sa isang tabi at nakipag-usap sa amin. Tinanong ko siya kung alam niya kung saan matatagpuan ang bahay ni Orland at inilarawan ko pa sa kanya ang kaanyuan ng aming kaibigan. Mukhang nabigo ako dahil napansin ko na umiling-iling ang babae. Ayon sa kanya, hindi niya nakikilala ang ganoong pangalan sa kanilang baryo. Kung gusto ko daw ay magtanong-tanong ako sa ibang tao na posibleng may kakilala sa kanya. Hindi ko maintindihan ang kakaibang pakiramdam pero kitang-kita ko na matatalim ang tingin sa akin ng babae at mukhang nanlilisik pa ang kanyang mga mata. Noong mapasulyap siya sa medalyon ng kwintas ko, ay bahagya siyang nagulat at umatras ng ilang hakbang sa akin. Pagkatapos nun ay mabilis siyang sumulong sa paglalakad at hindi na niya kami nilingon. Kinabahan ako at sumandaling sumikip ang dibdib ko sa takot. Nagpatuloy kami sa paglalakad at hindi na kami nagtangkang magtanong pa sa ibang tao. Sinikap na lamang naming alamin kung saan ang bahay ni Orland hanggang sa may tumawag sa aming isang malaking ginang at niyaya niya kaming pumasok sa loob ng bahay. Nasumpungan namin ang isang malaking antigong bahay na may kulay berdeng gate at napapalibutan ng mga ligaw na damo ang bakuran. Namangha kami at naisip na hindi lamang pala panay ang kubo ang mga bahay sa baryo. Mayroon din palang mga taong may kaya na nakakapagpagawa ng mga bahay na yari sa simento. Subalit hindi maganda ang pakiramdam ko sa bahay na yon at inisip ko na baka malayo pa doon ang bahay ni Orland. Subalit nagpumilit sina Jenny at Samuel. Gusto nilang paunlakan ng ginang dahil nagugutom na sila. Sumagi sa isip ko na hindi pa kami nagtatanghalian, kaya wala na rin akong nagawa kung hindi ang pumayag. Ngumiti sa amin ang ginang at nagpakilala bilang Ginang Gloria at inalok kaming pumasok sa loob ng bahay. Natanong pa niya kami kung mga dayo kami sa kanilang baryo. Sabay-sabay kaming tumango at tinanong kung may nakikilala siyang Orlando Cipriano. Umiling-iling ang ginang at sinabing wala siyang kakilalang ganoong pangalan sa baryo. Malamang ay nagmula ito sa malayong kabahayan. Huwag na daw kaming mahiyang pumasok sa loob ng bahay. Tradisyon daw sa kanila na mag-alok sa mga turista o dayo na kumain sa bawat tahanan upang kumain tuwing araw ng kapistahan. Lumawak naman ang ngiti at kasiyahan ni Jenny. Siguradong masasarap na pagkain ang matitikman daw namin sa mesa. Saka na lang daw namin hanapin ang bahay ni Orland pagkatapos naming paunlakan ng ginang. Hindi na kami nakatanggi. Pagbukas ng gate ay mabilis kaming pumasok sa loob. Tinanong pa ni Ginang Gloria kung anong kaugnayan daw namin sa lalaking hinahanap namin. Tumugon ako at sinabing kaibigan namin si Orland. Tinanong ko siya kung mayroon bang gumagalang aswang sa kanilang baryo. Tinitigan kami ng husto ni Ginang Gloria at pagkatapos ay humalakhak ng pagkalakas-lakas na parabang nakakainsulto. Kung ano-ano daw ang mga naiisipan kong itanong. Baka daw dala na yun ng gutom. Doon na ako lalong kinutuban na tila may mali sa aming pagpasok sa loob ng malaking bahay. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa kami umalis dahil pinaupo na niya kami sa mahabang lamesa kung saan may mga nakahaing mga masasarap na putahe at napakaraming bisita. Naupo na kami at natakam kami sa iba't ibang nakahaing putahe sa lamesa. Subalit nailing kami at kinilabutan sa mga bisitang nakatitig sa amin at parabang naabala sila sa kanilang pagkain noong makita nila ang aming presensya. Dumagundong ang malalakas na kaba sa aking dibdib. Tila lahat ng mga mata ay nakasentro sa aming pagkakaibigan. Sumandok kami ng kanin kasabay nun ay kumuha at pumili kami ng mga putahe. Nagulat pa kami at kakaiba ang pagkakatipak ng mga karne. Hindi ko rin magustuhan ang amoy ng mga sarsa
Parang malansang isda at talagang nakakasuka ang amoy. Walang ano-ano ay pinagpawisan kami ng malalamig. Sinubukan naming ngumiti at bumati sa mga bisita subalit hindi nila inalis ang kanilang mga tingin sa amin. Pinapanood nila ang mga kinikilos namin at maging ang mga sinasabi namin sa isa't isa. Hindi ko pa maintindihan kung namamalikmata ako o dulot lamang ng gutom dahil may nahagip ako ng tingin at napansin ko na parang biglang nanlisik ang mata ng isa sa mga bisita. Habang natatakam na tinitignan ako sa isang tabi. Sa pagkakataong yun ay hindi ko na napigilang ilabas ang kwintas sa aking leeg. At yun ang naging daan upang magbago ang ekspresyon sa mukha ng bawat isang bisitang nakatingin sa amin. Nakarinig pa ako na may nahulog na kubyertos at mukhang ninerbiyos ang isang babae. Hindi sa akin nakatingin ng diretso. Doon ko napagtanto na hindi sila ordinaryong tao, kung hindi mga aswang. Wala na naman akong iba pang paliwanag sa bagay na yon dahil mukhang nataranta at natakot ang babae nang makita ang medalyon ng santo sa aking leeg. Sandali akong umisip ng paraan. Nagkunwari akong natutuwa sa pagkakapasok naming magkakaibigan sa loob ng bahay subalit nagpaalam ako sa mga kaibigan ko na magtutungo na muna ako sa banyo. Dahil malapit nang sumabog ang pantog ko, bago ko palihim na kinindata ng mga kaibigan ko. Naglakad ako at hinanap ang matandang kausap namin kanina, subalit hindi ko siya natagpuan. Hindi pa man lang ako nakakalayo nang biglang maramdaman ko ang mga kaibigan ko sa aking likuran. Mabilis kaming lumakad at may nakita kaming nakabukas na pinto. Lumabas kami doon at nagulat kami na nasa likod bahay kami. Kumaripas kami ng takbo sa sobrang takot at halos maihi sa pantalon si Kelvin. Masukal ang likod bahay at malalayo ang agwat ng mga kabahayan. Napansin naming gumabi na pala. Hindi na namin namalayan ang mga lumipas na oras. Tumigil kami sa pagtakbo at saglit na nagpahinga subalit nagulat kaming magkakaibigan noong makita naming gumabi na pala at mayroong mga umaangil sa aming bandang likuran. Paglingon namin ay nakakita kami ng 5 malalaking maiitim na mga asong nakasunggab sa amin. Tila mga asong ulol na namumula ang mga mata at tumutulo ang mga laway. Mababangis ang mga anyo. Sabay-sabay silang tumakbo at hinabol kami. Pinatulin naming magkakaibigan ang aming takbo. Umiiyak na si Jenny. Hindi ko inaasahang mapupunta kami sa baryo ng mga aswang at mukhang nagkamali pa kami ng daan na binabaan. Hindi yun ang baryo ni Orland. Panayang paghabol sa amin ng mga aso. Kung saan-saan kaming sulok dumaan. Matitinik at matatalahib halos, magkasira-sira ang aming mga damit. Nakarating kami sa isang bakanting lote nang biglang may isang nilalang ang humarang sa amin. Isa siyang babae na may buhaghag na buhok. Umaalingasaw na amoy. Mabalahibo ang buong katawan at matutulis ang mga pangil. Sinugod niya kami at pinuntirya si Kelvin. Sinakal siya ng pagkahigpit-higpit. Nataranta kami at naghanap ng pwedeng maipalo sa aswang. Nakakuha si Jenny ng patpat. Mabilis niyang ipinukpok sa ulo ng aswang. Nairita ito at binali ang patpat. Lalo na kaming naalarma hanggang sa sumagi sa isip ko ang kwintas na pabaon sa akin ng nanay ko. Lumapit ako sa aswang na patuloy na sumasakal kay Kelvin. Idinampi ko sa balat niya ang medalyon ng kwintas at biglang umusok ang kanyang balat. Umangil ang aswang at nabitawan niya si Kelvin. Galit na galit ang aswang sa pagkakasunog ng kanyang balat. Gumapang si Kelvin patungo sa aming direksyon. At pagkatapos ay tumakbo kami ng mabilis. Kaso ay hinabol pa rin kami ng aswang kaya tinanggal ko ang kwintas sa leeg ko at inihagis sa direksyon ng aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumama papasok sa nakabukas na bibig ng aswang ang medalyon. Umusok at nasunog ang kanyang buong bibig. Hindi ko akalaing sa isang iglap ay bigla na lamang siyang bubulagta sa lupa at mawawalan ng malay. Huminto kami sa pagtakbo at inalam kong humihinga pa ang aswang. Laking gulat naming makita ang isang bangkay na ang aswang.
Pilit kong tinanggal sa bibig niya ang medalyon at pinunasan ko ng aking dalang panyo ang bahagi ng medalyon na nalawayan nito. Maya-maya ay nakarinig pa kami ng mga umaangil at kumakahol na mga aso sa paligid. Kinakailangan na naming makatakas sa lugar na yon bago pa kami maabutan ng mga aso. Ginamit namin ang natitirang lakas sa pagtakbo. Habol hininga kaming nagtungo sa may highway at halos pinagtitinginan kami ng ilang mga turista na parabang naguguluhan sila sa mga inasal namin. Hindi na namin sila pinansin at nang makasabat kami ng jeep na may lulan na iilang pasahero, ay hindi kami nag-alinlangang sumakay. Nagmamadali kaming pumasok sa loob ng jeep at nagdarasal ng pabulong habang palinga-linga kaming dumungaw sa bintana. Naisip namin na baka nasundan kami ng mga bisita sa loob ng bahay na pinuntahan namin. Mabuti na lang at umalis na rin ang sasakyan kahit hindi pa puno ng pasahero. Kinausap kami ng driver na nagpakilala bilang Tinoy. Nabanggit niya sa aming isa siyang ordinaryong tao at mga tao lamang ang sumasakay sa kanyang jeep dahil mayroon siyang pangontra sa loob ng sasakyan. Tinanong niya kami kung saan kami pupunta. Tumugon ako at isinalaysay ko sa mabilisang paraan ng pagkakaligaw namin sa baryo ng mga aswang. Napatawa siya sa amin na parabang sinasabi kung gaano kapuro lang utak namin para maligaw kami sa baryo. Nabanggit niya na binubuo ng 2 barangay ang Baryo Tomas, isang Barangay 2 at isang Barangay 3. Ang Barangay 2 ang mismong baryo ng mga tao at mayroon ding isinasagawang pista doon na inaabot ng 3 araw. Ang Barangay 3 naman ang pinaniniwala ang baryo ng mga aswang. Kasabay nito ang pista sa Barangay 2 at inaabot ng 2 araw lamang ang pista. Dagdag pa niya na may iilan pa ring mga ordinaryong tao ang naninirahan sa Barangay 3 at namamasada lamang siya dito kapag araw lamang ng pista dahil maraming turista. Maswerte daw kami at nakalabas pa kami ng baryo ng buhay. Karamihan daw sa mga nababalitaan niyang mga turista na nagagawi sa baryo ng mga aswang ay nayayanggaw o di kaya ay ginagawang pulutan ng mga aswang. Tahimik kaming nakikinig sa kanyang mga kwento pero sa loob namin ay nandoon ang pagsisisi sa malaking pagkakamaling nagawa namin sa aming mga buhay. Muling nagsalita ang driver. Nakikilala daw niya si Orland. Dati pala niya itong kababata. Dadalhin daw niya kami sa mismong tapat ng bahay nito. Nagpasalamat kami sa driver at pagkatapos ay dumungaw na lang kami sa bintana. Huminga kami ng malalim at hindi pa rin kami tumigil sa pagdarasal hanggang sa tumigil kami sa isa pang baryo kung saan nakakita kami ng makukulay na mga banderitas. Nagkakasiyahang mga bata at ilang mga taong nagkakatawanan at kumakain ng pansit habang nasa daan. Huminto kami sa tapat ng isang malaking bahay kung saan nakita namin si Orland na nakatayo sa may bakuran. At mukhang masaya sa pagbati sa mga dumadaang residente. Kitang-kita namin ang kulay asul na gate ng kanilang bahay. Pagkakita namin sa kanya ay doon na kami napatili sa sobrang tuwa. Bumaba kami sa jeep at napansin kami ni Orland. Namilog ang mga mata niya pero naibsan naman yun ng mga ngiti sa kanyang mga labi. Masayang masaya siya na nakita kami at kaagad niya kaming niyakap ng mahigpit. Tinanong niya kami kung bakit parang mga pagod kami at tila mga pawisan. Nagulat daw siya kung paano kami nakarating sa mismong baryo niya. Hindi man lang daw kami nagpasabi na pupunta kami. Hindi kami kaagad nakasagot sa sunod-sunod niyang mga tanong. Tumingin siya sa amin at napabuntong hininga at mukhang nahabag sa aming mga itsura. Inalok niya kaming magtungo sa loob ng kanilang bahay para makakain at maipakilala sa kanyang pamilya. Ngunit hindi kami kaagad pumasok. Kinausap namin siya ng masinsinan at ipinaliwanag namin ang aming naging karanasan sa inakala naming baryo ni Orland. Nagulat siya sa mga sinabi namin. Nabanggit niya na naligaw kami ng baryo na pinuntahan. Kasabay din ng kanilang baryo ang kapistahan sa baryo na pinuntahan naming noong araw na yon. At kilala ang baryo na yon na pinamumugaran ng mga nakakapangilabot na mga aswang. Nasermonan pa niya kami at ipinahamak pa namin ang mga sarili namin
kung nagpadala daw sana kami kaagad ng telegrama sa kanya o hinintay na lang niya kaming imbitahan sa kasunod na bakasyon ay hindi daw sana kami napahamak. Magpasalamat daw kami at nakaligtas pa kami dahil kung nagkataon ay baka kinain at pinatay na kami ng mga bisita sa lugar na yon. Nabanggit ko pa kay Orland ang tungkol kay Ginang Gloria. Napangisi si Orland. Mabuti na lamang daw at kinutuban ako ng masama at mayroon akong medalyong proteksyon. Mga ordinaryong aswang ang karamihan ng nakatira sa kabilang baryo. Pero may ilang dayuhan na ibang uri ng mas malalakas na aswang. Sa kabila ng nakakatakot na karanasan, ay inanyayahan pa rin kami ni Orland na kumain sa kanilang bahay. Ipinakilala niya kami sa kanyang mga magulang at nalaman pa naming gumaling na pala sa karamdaman ng kanyang lola Lucia. Mababait at makwento ang mga magulang ni Orland. Samantalang, mahiyain naman ang mga kapatid niyang mga binatilyo. Ang isa pa sa kanila ay nagkaroon pa ng paghanga kay Jenny. Namumula ang mga pisngi ng kapatid ni Orland na sina Inigo, habang inaasar ng iba pa nilang mga kapatid. Noong mga sandaling yon ay naramdaman naming magkakaibigan na hindi sila aswang at talagang magigiliw sila sa mga bisita. Mali ang paratang at impresyon ng mga kamag-aral namin kay Orland. Naghain ng masasarap na putahe ang pamilya ni Orland at lubos kaming natakam at nabusog lalo sa mga ginataang isda. Masasabi ko na may kaya sila sa buhay. Malawak ang kanilang bahay na yari sa simento at mukhang mamahali ng mga kasangkapan. Matapos naming kumain ay nilibot namin ang buong bahay ni Orland at namangha kami sa malaking espasyo nun at mga antigong kagamitan. Maya-maya ay nagsipagpalit kami ng mga damit at nag-ayos ng sarili. Kasunod nun ay namasyal kami sa bayan at nanood ng mga programa, kahit medyo lumalalim na ang gabi. Natapos ang programa bandang 10:00 ng gabi, kaya bumalik na kami kaagad sa bahay ni Orland. Pinatuloy niya kami sa 2 bakanting silid tulugan sa kanilang bahay. Magkahiwalay kami ng mga silid tulugan sa isang silid at pumasok ang mga kabarkada naming lalaki. Samantalang kami ni Jenny ay pumasok sa isa pang silid. Sa sumunod na araw ay maganda ang aming gising. Sumabay kami sa pag-aalmusal ng mag-anak at tumulong na muna kami sa mga gawaing bahay para naman makabawi kami sa pagpapatuloy at pagbabakasyon sa kanila. Bago magtanghali ay namasyal kami sa baryo at nakilala namin ang ilang malalapit na kapitbahay at kamag-anak ni Orland. Pagsapit ng tanghali ay bumalik kami sa bahay para kumain ng pananghalian. Marami pa ring mga putahe ang nakahanda sa mesa at mayroon pang mga bisita sa kanilang bahay. Hindi pa pala natatapos ang pista. Marami pang mga programa ang napapanood, gayon din ang mga parada. Mayroon ding paligsahan ng palo sebo na lubos naming kinagiliwang panoorin, lalo na ang karera sa piyakad sa kawayan. Kahit simple ang pamumuhay sa baryo ay masasabi ko na masaya at kontento ang mga taong naninirahan dito. Totoo nga pala ang mga sinasabi sa amin ni Orland na wala ngang napapabalitang aswang sa kanilang baryo kahit natapos na ang pista. Ikinuwento niya sa amin na ang una ay mayroong isang mabagsik na ermitanyo na naninirahan sa kabundukan na lumipol sa mga aswang at iba pang masasamang elemento sa baryo. Isang araw ay bigla na lamang itong nawala at walang nakakaalam kung saan ito pumunta. Pero simula noon ay naging mapayapa ang baryo. Ang Barrio Tomas Barangay 2. Kaya lang ay hindi naubos ang mga aswang sa Barangay 3 at lalo pa silang dumami noong umusbong ang iba't ibang lahi ng mga aswang at nakapanghawa pa sila sa ibang tao. Doon lang namin nalaman ang pinagmulan ng kapayapaan sa baryo. Kaya naman hindi na namin ninais na bumalik sa kabilang baryo. Matapos ang pista ay nagawi kaming magkakaibigan sa malamig na sapa na nababanggit sa amin ni Orland noong may klase pa kami sa universidad. Talagang nag-enjoy kami sa makapanindig balahibong lamig ng hatid ng sapa. Matagal kaming naglangoy at nagpiknik. Inabot pa kami ng hapon bago kami nakabalik sa bahay. Sa mga sumunod na araw ay nagpunta naman kami sa kakahuyan at nanguha ng mga saba
kamote, buko at iba pang mga prutas. May pagkakataon din na umiinom kami ng tuba at namumulutan ng pritong bayawak o di kaya ay native na manok o palakang bukid. Hindi naman maarte ang mga kaibigan namin. Kahit anong uri ng ligtas na pagkain ay kinakain nila. Naging kaibigan din namin ang mga kababata ni Orland at isa na doon ang driver na si Tinoy. Nalaman namin na may taglay pala siyang agimat kaya hindi siya malapitan ng mga aswang kahit magpabalik-balik pa siya sa Barangay 3. Mayroon na din pala siyang pamilya kaya naman panay ang pamamasada niya, umaraw man o umulan. Bukod sa kanila ay mayroon ding mababait na mga kapitbahay si Orland. Kahit medyo may mga pagkachismosa at mga pakialamera, ay nakakatuwa silang kakwentuhan at magiliw pa silang nagbibigay ng mga ulam. Doon namin natutunang magkakaibigan na karamihan sa baryo ay nagbibigayan ng mga ulam at libre ang paghingi ng mga gulay at prutas sa mga bakuran ng mga kakilala. Lumipas ang ilang linggo ay naisipan na naming bumalik sa syudad. Samantalang si Orland naman ay mananatili sa baryo at babalik na lang sa syudad kapag sumapit na ang araw ng enrollment sa universidad para sa kasunod na semester. Hinatid niya kami sa pier at masaya kaming nagpaalam sa isa't isa. Naging ligtas naman ang aming pag-uwi at doon nagsimula ang malaking pagbabago sa aming pananaw kay Orland. Napatunayan namin na hindi siya aswang at talagang malinis ang hangarin niya sa aming maging isang tunay na kaibigan. Sa pagdaan ng maraming panahon, hindi pa rin namin makakalimutan ang matinding kilabot ng aming naranasan sa maling baryo na aming napuntahan. Hanggang dito na lamang po ang aming karanasang magkakaibigan sa baryo ng mga aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.